Austin Reaves may pasabog sa sunod-sunod na pagkatalo ng Lakers. Mas naging malinaw na ngayon sa Warriors, Golden State ang perpektong team ni Jimmy sa NBA. Ang Los Angeles Lakers ay isa sa pinakamahalagang prangkisa sa NBA at dala nito ang isang malaking responsibilidad. Matapos ang pagkatalo ng team laban sa Milwaukee Bucks, nagbigay si Austin Reaves ng isang malalim na pagninilay tungkol sa kung paano tinitingnan ng ibang mga koponan sa liga ang sikat na prangkisa mula sa California. Nobody feels sorry for us, ani ni Reaves sa isang post-game interview na ibinahagi sa X ng Spectrum Sportsnet. Gustong talunin tayo ng lahat ng koponan ng 30 puntos kaya kailangan nating humanap ng paraan para hindi mangyari iyon, lumaban at manalo sa mga laro. Walang madaling paraan, wala tayong espasyo para sa pagkakamali, kailangan nating maglaro ng mahusay na basketball. Sa pagsusuri ng naging laro ng Lakers sa Fiserv Forum kung saan natalo sila sa score na 126-106. Binigyang diin ng 26 na taong gulang na guard ang kawalan ng kanilang mahahalagang manlalaro bilang isang pangunahing dahilan ng kanilang paghihirap. 3 starters ang may mahalagang papel para sa amin, marami silang nagagawa para sa team, anya, na tumutukoy sa mga kasalukuyang injured na sina LeBron James, Rui Hachimura, Jackson Hayes at Maxi Kleber. Pakiramdam ko ang mga pumalit at nabigyan ng mas maraming minuto ay naglaro ng buong puso at mahusay. Kailangan lang nating magtulungan bilang isang grupo upang gawin pa ang mas higit, dagdag ni Reaves. Kailangan ng Lakers na lampasan ang pagsubok ayon kay Reaves. Bagamat aminado siyang mahirap ang paglalaro ng kulang ang kanilang lineup, nananatiling positibo si Austin Reaves. Ito ang mga panahon sa isang season kung kailan sinusubok ka. Kailangan nating maghanap ng paraan para malampasan ito. Wala akong dudang magagawa natin yon, sabi niya. Ito ang kalakaran sa liga. Sa isang punto, lahat ng koponan ay dadaan sa pagsubok, may mga sunod-sunod na laro at hindi magiging 100% healthy. Dagdag niya, hindi ito naiiba sa amin. Kailangan ng Lakers si LeBron. Sa lahat ng hindi nakapaglaro sa Milwaukee, ang pinaka-na-miss ng Lakers ay si LeBron James. Ito na ang pangalawang sunod na laro na hindi siya naglaro at parehong nauwi sa pagkatalo ang team. Una laban sa Brooklyn Nets at pangalawa kontra sa Bucks. Sa laban kontra Milwaukee, kahit isang kamanghamanghang individual performance mula kay Luka Doncic na nagtala ng 45 puntos, 11 rebound at 3 assists ay hindi sapat. Isa rin sa mga naging standout para sa Lakers si Austin Reaves na may 28 puntos, 8 rebounds at 3 assists. Gayunpaman, nahirapan pa rin ang koponan sa pagkawala ng ilan sa kanilang mga star kaya hindi nila napigilan ang pinagsamang puwersa ni Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard at iba pang manlalaro ng Bucks. Anong masasabi nyo ngayon sa Lakers, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa isang laro kung saan pinagsamang nagtala sina Stephen Curry at Jimmy Butler ng 17 puntos sa 6 of 14 shooting, nakamit ng Golden State Warriors ang isang dominanteng panalo na may 26 na puntos na kalamangan. Siyempre, ang karamihan sa mga headline tungkol sa 130-104 na panalo ng Warriors laban sa Sacramento Kings ay iikot kay Curry at may dahilan naman para doon. Siya ang kauna-unahang manlalaro sa NBA na umabot sa 4,000 3-pointers. Gayunpaman, dahil sa makasaysayang sandali ni Curry, tila hindi napansin ng marami ang isa pang mahalagang pangyayari na nakatulong sa muling pagbabalik ng Warriors, ang playmaking efforts ni Butler. Jimmy Butler ay binabago ang Warriors, hindi dahil sa kanyang scoring, hindi dapat baliwalain ang kontribusyon ni Butler sa playmaking. Siya ang nanguna sa koponan na may 7 assists sa panalo laban sa Kings. Kitang-kita ang kanyang kakayahan sa pagpapasa at court vision na naging malaking bahagi ng pag-angat ng Warriors. Simula nang dumating si Butler sa Golden State, nakapagtala na siya ng hindi bababa sa 5 assists sa 10 laro sa kanyang unang 14 na laro. Ang kanyang husay sa pagbasa ng depensa mula sa high post at paggawa ng tamang desisyon ay naging isang mahalagang asset para sa Warriors. Sa pamamagitan nito, nabawasan ang pasanin ni Curry sa playmaking at ball handling na nagbigay ng napakalaking benepisyo. Dahil si Butler ang namamahala sa playmaking, mas nakakapag-focus si Curry sa kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang off-ball movement shooting. Tulad ng isang baliw, tumatakbo siya sa buong court at kailangang bantayan siya ng depensa sa lahat ng pagkakataon dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pag-shoot
Lubos na napapakinabangan ng opensa ng Warriors ang sistema kung saan nakakakuha si Curry ng open catch and shoot attempts mula sa mga screen. Dahil kay Butler, nagagawa niya ito ng mas madali, habang ang mga secondary playmakers tulad ng sophomore na si Brandon Podziemski ay napapadpad sa mas angkop na mga papel. Mula nang dumating si Butler, tumaas ng malaki ang usage rate ni Podziemski, bagamat mas nagiging scorer siya sa sistema ng Warriors. Tumataas ng 3 attempt kada laro ang kanyang attempts kapag kasama niya si Butler sa sahig, na nagresulta sa pag-angat ng kanyang 3-point shooting. Kapag kasama si Butler sa lineup, may record ang Golden State na 13-1 at hindi iyon nagkataon lang. Sa maikling panahon, siya ang isa sa pinaka-epektibong trade deadline acquisition sa kasaysayan ng liga. Si Jimmy Butler at ang kanyang bagong simula sa Warriors. Ang pag-alis ni Butler mula sa Miami Heat ay hindi sa pinakamagandang paraan. Ngunit si Dwayne Wade, isang alamat ng prangkisang nakabase sa Florida, ay hindi napigilan na purihin ang veteranong manlalaro para sa pagpili ng tamang sitwasyon upang magtagumpay sa kanyang huling mga taon sa NBA kasama ang Warriors. Bagamat maaga pa ang pagsasama ni Butler at ng Warriors matapos ang kanyang trade noong Pebrero, malinaw na ang resulta. Panalo ang Dubs sa 13 sa 14 na larong nilaro ng dating Marquette Star at sa kanilang record ngayon umangat sila sa ika-6 na pwesto sa Western Conference. Para kay Wade, nag-e-excel si Jimmy Buckets sa Warriors dahil pinapayagan siya ng koponan na yakapin ang kanyang tunay na laro at ipakita ang kanyang versatility. Ang tamang role para kay Jimmy. Napatunayan na ni Butler na kaya niyang pasanin ng isang buong koponan. Sa katunayan, isa sa kanyang pinakamalalaking tagumpay ang pagdadala sa Miami Heat sa 2023 NBA Finals. From 8th seed in Eastern Conference standings, kung saan nag-average siya ng 38 puntos sa unang round laban sa top-seeded Milwaukee Bucks. Ngunit sa Warriors, bagamat bumaba ang kanyang scoring sa 18 puntos kada laro, nag-aambag pa rin siya ng malaki sa iba pang aspeto ng laro. May 6 na rebounds at 6 na assists kada laro. Para kay Wade, ito ang perpektong papel para kay Butler sa yugtong ito ng kanyang karera. Sa tingin ko, akma si Jimmy, hindi sa paraan na nakasanayan natin, pero akma siya ng perpekto. Dahil sa napakaraming atensyon sa perimeter, nagkakaroon siya ng espasyo sa ilalim. Parang kung paano siya pinapahanap ni Draymond sa paint. Ito ang paraan kung paano gusto ni Jimmy Butler maglaro ng basketball, sabi ni Wade. Oo, kayang mag-init ni Jimmy. Nakapagtala siya ng 55 puntos sa isang playoff game sa Miami. Pero kung babalikan ko ang mga practice namin sa Chicago, si Jimmy ay laging naglalaro sa second unit. At kung paano nila pinag-uusapan ang paglalaro niya sa second unit sa Minnesota, ganito talaga siya maglaro. 15 puntos, 10 rebounds, 10 assists. Dagdag ni Wade. Hindi siya laging naghahanap na mag-average ng 25 at higit pang puntos kada laro. Kaya sa edad na 36, ito ang perpektong papel para sa kanya. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagsama ni Butler sa Warriors? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.